Okay yan mga kaibigan, welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat? Ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lang po tayong mag-ingat saan mo po tayo naroon. At ito nga mga kaibigan, ang paati po itong ukay-ukay ay umabot na po sa Senado. At ito nga ngayon ang napag-usapan po at tinatalakay ni Senador Rapi Tulfo. At umiinit nga itong si Senador Rapi Tulfo dahil nga ito po sa ukay-ukay. Kaya ay sama-sama po nating panuorin ang video na ito mga kaibigan para sama-sama din po tayo makapagbigay ng ating mga public opinion. Thank you, Mr. Chair. The reason why I attended today's hearing kasi nakita ko sa resolution nabanggit doon special economic zone. And that's where I'm very interested in. Kasi po, ginagago tayo for the longest time nitong mga locator sa special economic zone. And I'll tell you later how and why. Mr. Chair, meron ba tayo na-invite dito ng mga taga Bureau of Customs? Kasi Bureau of Customs and BIR are conniving para proliferate itong mga bogus na locators. Nako. And they're not paying taxes. They import products, raw materials, free of duties and taxes with the precondition that those raw materials will be re-exported. Nako. But hindi po na-re-export. Paper export lang po ang nangyari. And then, binibenta dito locally yung mga finished product or sometimes yung raw materials. And yung mga importers, supposed to be, kikita yung bayan natin dahil sa kanilang income tax. Pero paano? Namomonitor ba ng BIR? Itong mga may-ari ng locators? How does the BIR monitors these locators? Kasi the only time that we make money, the country makes money is through the income tax being paid by these locators. In fact, I have list here of some companies na may violation na sa BIR and I need to know ano na ang nangyari sa mga kasong ito. And I need from the BIR a list of these locators na padalahan ng LOA, Letter of Authority. Ano ang follow-up? May nangyari ba o nagkaaregluhan? Ang LOA, Mr. Chair, dito nagiging talamak ang korupsyon. Pinapadala ng sulat ang earring company o locator para pumunta sa opisina ng BIR, magpakita ng mga dokumento na siya ay nagbayad at nag-comply sa requirement ng BIR para magbayad ng tamang buwis. At pagdating doon sa BIR, nagkakaregluhan. That's why I need a list of those companies that were issued LOA and what happened to it. I need a list of those. And then, gusto ko rin po malaman kung meron ng mga nakasuhan na napadala ng letter of authority. Meron na bang nakasuhan o hanggang warning lamang? Kung may nakasuhan, anong nangyari sa kasong yon? Another issue, Mr. Chair, na gusto ko i-raise ay yung ukay-ukay. Ito na. Na pumapasok sa PEZA, Special Economic Zone, declared as raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman noon, ukay-ukay. Libre sa buwis. Ako. Ni singkong duling walang binabayad na buwis. And then mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yung po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle, pero instead na i-recycle, pinapadala itong basura.
We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay? Tuloy mga kaibigan, no? Sa totoo lang po, no, itong ukay-ukay talaga, no, ay noon ay hindi po ito binibinta. Ito po ay totoo naman po itong sinabi po ni Senador Rapi Tulfo, no, na ito po ay dinudonate lang po. Pero iwan ko ba kung sino po ang nagpasimuno po dito at sa ngayon nga, no, ay ginawa na po siya nga business, no, at alam po naman natin diyan sa atin sa Pilipinas na marami na rin po ang nagbe-business po ng ukay-ukay. Pinagbawal na nga, no, kasi wala po siyang tax, no. Pero kung nagbabayad sila ng tax, no, siguro ay okay na siguro din 'yon dahil malaki din naman pong tulong yung ukay-ukay kasi mura lang po siya. At marami ka rin pong mapagpilian, may mga branded din po diyan sa ukay-ukay, ano. At kadalasan po ginagamit po yan ng ating mga kababayan sa pagtrabaho dahil ay hindi ka naman po masasayangan na bumili para gamitin mo lang sa trabaho dahil ay mura lang nga siya. At isa pa, yung makapili ka ng mas maganda pa po ang quality niya ay matagal mo po siyang mapakinabangan, ano, mga kaibigan. Pero yun lang po ang problema dito. Kasi sabi nga dito ay hindi daw nagbabayad ng tax yan, mga kaibigan. So yun dapat, no, ang dapat asikasuhin, no. Siguro ay wag na pong pagbawalan na ibinta, pero dapat ay magbayad din po ng tax siguro. Parang ganun lang po, no. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And BIR and Customs na doing about it. May kinikita ba tayo, BIR? Alam niyo ba kung sinong nagpapasok nito mga ukay-ukay? Ni Singkong Duling, wala kinikita tayo. Yun lang. Dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buwesan na itong ukay-ukay. Yun dapat. Para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam niyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothings. Yun ay mga tinapon na sa basurahan. Tinapon na yan sa dumpsters. At pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila. Pero mga kaibigan, no, ako rin naman ay bumibili din po ng ganyan, no, ng ukay-ukay kahit dito po sa bansa na kung nasaan po ako ngayon, marami din po yan dito, no. Iwan ko lang, no, kung talagang tinapon po yan sa garbage, pero mayroon po tayong mapipili dyan, mga kaibigan, na talagang bagong-bago po siya, no, yung mga tag po ng price list tag niya na nandyan pa po, mga kaibigan, no. Talagang makikita mo na parang galing po siya sa mga display center, yung mga parang nag-atitinda nga noon sa ibang bansa, no. Pero siguro ay masabi po natin na old stock po siya at kailangan na po na i-dispose, so dinidispose, no. Iwan ko lang kung saan talaga yan dinadala, talagang sa garbage ba. Pero ang gagawin lang po siguro pagka bumili ka dyan ay lalabahan mo po, no, gamitan mo yung may mga pampamatay po ng mga yung merikubyo, mga kaibigan, no, para hindi po tayo madapuan ng mga sakit, no. Tama po naman ang sinabi po ni Idol Rapi Tulfo dito, hindi ko po siya kini-question dito po sa sinasabi po niya na baka magkaroon po tayo ng mga skin diseases, mga kaibigan, no. Dahil nga sa hindi po natin alam yung pinanggalingan ng mga binibili po natin ng mga ukay-ukay, no. At yun nga, no, siguro maganda ay dapat po na bago po natin yan gamitin ay kailangan po na labahan muna at plansahin
para kung sakali man no na mayroon pong mga anong sakit yung mga gumagamit diyan ay maiwasan po natin na mahawa, mga kaibigan, no? Kasi nagtipid nga tayo sa timpong mga ginagamit, no? Pero doon naman po tayo gastahan sa pambili po ng gamot kung ano man pong sakit ang ating makukuha, no? So sa nakikita po ko dito kay Senator Rapi Tulfo, no, ay parang tiningnan po niya ang mangyayari po na makuha po nating sakit dyan po sa paggamit po natin ng ukay-ukay, no? Pero yun na nga, ang sabi ko nga ay marami po ang bumibili ng ukay-ukay at kadalasan po diyan ay ginagamit po yan para po sa pang-trabaho, lalo na po kung nasa mga planta po tayo nagtatrabaho. Alam po naman natin, no, kailangan po natin na mayroon po tayong magagamit na yung talagang mas mapakinabangan po natin siya ng matagal, no, mga kaibigan. At sa nakikita ko po dyan sa mga ukay-ukay, at alam po naman natin yan, mga kaibigan, maraming mga Pilipino, no, na bumibili dyan, at isa na po nga tayo. Hindi po natin yan ikakahiya na gumagamit po tayo ng ukay-ukay. Pero sa awa ng Panginoon, hindi man po tayo nadapuan ng sakit po ng mga skin disease, no, mga kaibigan. So kailangan lang po siguro na mag-iingat din po tayo, no. Tama po naman, no, ang sinasabi po ni Senador Rapi Tulfo dito. Dahil sa yun na nga, no, ang mga atin pong nakikita na pag alaga sa ating sarili ay dapat unahin po natin, no. Sila para i-ship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the BIR directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa may Caloocan. And in October 2021, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga-BIR para inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tad-tad na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Good morning, Senator Rafi. I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but we are already asking the concerned revenue district office, which conducted the investigation, to provide us information, and we will provide the committee once the data or information are available. Meron pang isa. Si Commissioner Romeo Lumagul Jr., he was the one who inspected the factories inside the One Subic Premier Manufacturing Corporation. Okay? At marami siyang nakitang tad-tad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyang mga inspeksyon. Kasi, Mr. Chair, meron po ako suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR at Bureau of Customs, kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earring officials, yung earring companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair. Ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million, papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc., etc. Sasabihin ng agency nagpadala ng LOA, magkano kaya mo? Boss, ang kaya ko lang
is 20,000. Dagdagan mo, boss, ang kaya ko lang 100, last. O sige. Yung 900, discounted na. Pero yung 100,000, 50 for you and 50 for the government. Maghahati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam mo po itong taga-BIR at taga-Bureau of Customs. So yan po mga kaibigan, at hindi po talaga nawawala sa atin po itong mga ganito po na mga estilo nung nasa mga gobyerno na mangingikil po, no? Kailan pa kaya yan mahinto? So siguro hanggat buhay po tayo ay talagang mayroon at mayroon pong yung mga ganyan po, no, na mga gumagawa po ng pangingikil dyan po sa ating gobyerno. Kasi yung iba dyan ay alam po naman natin mga kaibigan na habol nga nila na magkaroon po sila ng posisyon dyan po sa gobyerno para yun na nga ay maisatuparan po kanila ang kanila pong mga layunin na yun na ay magpapayaman po sila sa pamamaraan po nitong mga ginagawa po na mga illegal, no, mga kaibigan. Kaya ay marami din po yung mga negosyo na yung iba nga ay hindi na kukuha ng mga permit dahil nga ay nagbibigay naman po sila doon po sa mga tao na mga nangungulikta din sa kanila ng alam po nila ay kaya po nilang mabayaran po mga kaibigan. So yun po ang masaklap dyan, no? Na sana po ay mawala po yan pero talagang mahirap po yan, no, na mawala dahil parang nakaugalian na po yan, no, ng mga pumapasok po sa gobyerno kahit na saang departamento dyan, no. Talagang mayroon at mayroon po na mga ganyan po mga kaibigan na mga mangingikil po. Wala pong mapipili dyan, no. Hindi naman po lahat, no, sa every department po ng ating gobyerno. Mayroon naman po matitino pero mayroon talaga yung mga gumagawa po ng hindi maganda. So, yun lang po, no, ang atin pong masabi dito at patungkol po dito sa ukay-ukay. Siguro dapat ay gagawa na lang po yan, no, ng permit para po magbayad po sila ng tax at siguro dapat ay ipapacheck na rin po yan sa ating health, no, para malaman na ito po mga pumapasok po na mga ukay-ukay sa ating bansa ay wala pong sakit na dala, no. So malaking tulong din po naman yan, no, sa atin pong mga kababayan na katulad po sa atin na tamang-tama lang po ang income at sayang din naman po bibili tayo ng mga mahal na mga gagawin lamang natin sa gagamitin lamang natin sa pagpatrabaho mga kaibigan, no. Sayang po kasi yung pera, di ba? Pero yun na nga ang masaklap lang kung magkasakit nga tayo, mas lalo pong masasayang dahil ay bumili ka na nung ukay-ukay at dahil sa ukay-ukay na yun, nagkasakit ka. So, yun lang po, no. Pero para sa akin po, wala pa naman po akong masyadong nabalitaan na mayroon ngang mga na karoon ng sakit dyan po sa ukay-ukay. Basta labahan lang po natin mga kaibigan, no, at plansahin para po ay kung mayroon man po siyang ay mawala, no. Dahil hindi nga po natin alam talaga kung saan po yan nila tinapon or nilagay yan pong mga dumating po sa atin na mga ukay-ukay. Dito nga, no, sa bansa po sa Malaysia, no, narami din po na ukay-ukay, no. At dito nga pati yung mga in-check dito ay bumibili din po na ukay-ukay mga kaibigan. So yan lang po, no, ang atin pong masasabi dyan na sana po ay mabigyan po, no, ng permit para po ay legal na po sila na makapagbinta dyan po, no, ng ukay-ukay. At
maiwasan po yung mga pagdududa na baka may dala po na sakit. So hanggang dito lang po muna at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pag-suporta, pagsubaybay dito sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, at sa ating mga ka-OFW at sa lahat po ng mga nakasubscribe na at sa mga bago pa lang nag-subscribe, ayan, maraming salamat at sa mga nakapalo sa aking Facebook page. Maraming salamat po. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat lang palagi. Saan man tayo naroon.